Huwag po kayong magbigay ng sakit kasama ng loob dito sa mga pamilya ninyo dito kasi mahirap ang pinagdadaanan namin. Hindi niya alam kung ano pinagdadaanan namin, hindi niya alam kung anong dinaranas namin, hindi namin sinasabi, pero mahirap dito. Mahirap dito. So, good evening. Good evening po. Okay. Ano pangalan mo, sir? Edgar po. Edgar. Ilang taon na po kayo sa Dubai? For 12 years dito sa Dubai. 12 years. Okay. Oh, medyo hindi okay. Kasi yung sitwasyon ko ngayon na wala pang trabaho, resign, tapos wala pang visa. So far, masaya naman ako. Kasi sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, masaya talaga. Nagpapasalamat tayo sa may kapal. Kasi kahit na ganito nangyari, magpapasalamat pa rin tayo. Okay. Yung malayo sa pamilya talaga. Yan yung pinakamahirap. Lalo na pagka umuwi ka, tapos pabalik ka dito, yan ang pinakamasakit sa OFW. Iiwan mo yung pamilya mo, hindi mo alam kung anong mangyayari sa kanila dahil malayo ako. Saka kung may mangyayari sa kanila, may sakit sila, hindi mo alam kung anong gagawin kasi nandito tayo sa malayo. Yan yung mahirap. Sa ngayon, pamilya pa rin ang tumatakbo sa isip kung paano ko sila mapapasaya, mabigyan ng magandang kinabukasan, lalo mga anak ko nag-aaral. Kung paano ko magpapadala. Siyempre, yung mga sahod natin, akala nila malaki, pero maliit lang. Paano natin ibabudget? Hati-hatiin natin yan eh. Sa bahay, pagkain, para sa kanila. Sa mga pamilya natin sa Pilipinas, huwag po kayong magbigay ng sakit kasama ng loob dito sa mga pamilya ninyo dito kasi mahirap ang pinagdadaanan namin. Hindi niya alam kung ano pinagdadaanan namin, hindi niya alam kung anong dinaranas namin, hindi namin sinasabi, pero mahirap dito lalo nag-iisa ka. Yan lang. Marami akong hihingin ng tawad. Una sa lahat ng pamilya ko. Marami man akong mga pagkakamali, marami man akong mga masamang ginagawa, marami akong responsibilidad na hindi ko nagampanan sa pamilya ko. Yan ang gusto ko ipagpatawad sa mga anak ko, lalo na sa asawa ko. Sa nanay ko, yun. Buhay pa kasi siya eh. Okay. Parang napabayaan ko na sila eh. Kasi nawalan ako ng trabaho. Dahil nga doon, hindi maganda yung trato ng mga companies natin. Saka dahil sa pandemic na rin siguro, yung epekto ng pandemic talaga. Na dapat nating paghandaan, hindi natin na paghandaan yun eh. Ako, kapit lang, yan lang. Laban lang. Hindi naman po sa isip ko na, ma-depress, mawala na pag-asa. Ay, hindi po. Never na mawala ako ng pag-asa o ma-depress. Minsan dumarating sa buhay natin, ma-depress talaga tayo. Yung nawawalan ng pag-asa. Pero ako, gumagawa ko ng paraan. Ako nakipag-join ako sa mga fellowship, sa mga hindi naman ako Roman Catholic talaga ako, pero nakipag-join ako sa mga born again kasi salita ng Diyos yun eh, parehas lang eh. Yan yung aral ng salita ng Diyos, kahit na Christian o ano ka. Marami. Yun, sa ngayon gusto ko munang magkaroon ng maayos na trabaho. Saka gusto kong maibalik yung binigay sa akin ni Lord na kinuha na niya ngayon. Unti-unti na niyang kinukuha. Kaya nung New Year, nagdasal ako na, Lord, huwag niyo naman kunin lahat yung binigay mo sa akin. Okay. Marami na siyang kinuha eh. Sa asawa ko, laban lang. God is good all the time. Sa mga anak Saka sa mga anak ko, mag-aral kang mabuti. Saka huwag niyo kong isipin dito. Maayos ako dito. Maraming beses. Ngayon, umiiyak na rin ako. Hindi naman umiyak kasi yung puso ko ang umiiyak. Lord, yung mga binigay ninyo, huwag niyo pong kunin lahat. Kasi unti-unti na niyang kinukuha eh. Hindi ko alam, isang pitik lang niya eh.
Ano na-realize mo after mawala na lahat ng yun? Yung biglaang desisyon na hindi dapat. Yan yung malaking pagkakamali sa buhay ko. Nagdesisyon ako na umalis sa trabaho ko na hindi ko napaghandaan. Naman, oo naman. Proud na proud. Kahit na ganito tayo. Kahit na ganito tayo.